Pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa husband and wife, no, or di kaya tungkol sa mag-asawa, di ba? Mga married couple, no, ang pag-usapan natin dito. Alamin natin sa video na ito kung ano nga ba ang kalooban ng Diyos para sa mga mag-asawa at saka ano nga ba ang mga responsibilities ng mag-asawa sa isa't isa, no? At saka alamin natin dito kung ano nga ba ang pananaw ni God sa mag-aasawa, no, or sa mga mag-asawa, no? Pero bago ang lahat guys, no, umpisahan muna natin sa umpisa, no, kung paano nga ba nagsimula ang lahat, kung paano nga ba kinreate ni God ang lalaki at saka ang babae, no? So basahin natin dito sa Matthew chapter 19 verse 4 to 6. He answered, "Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female? And said, therefore a man shall leave his father and his mother, and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate." Diba? Teaching ni Jesus Christ ito, no? Ito yung sinabi niya sa mga Pharisees, no? Nung nagtanong yung mga Pharisees sa kanya kung lawful daw ba ang divorce, ito ang sagot niya, no? Ang sabi niya, sa umpisa daw ay si God ginawa niya ang lalaki, 'di ba? Lalaki muna ang ginawa niya, no? Tapos sinunod yung babae. Ang babae ay nagmula tayo sa ribs ng lalaki, no? Kinreate niya tayo mula sa ribs ng lalaki, no? Kaya nakasaad dito, kaya daw ang lalaki kapag nag-asawa na kailangan iwanan niya yung mga magulang niya, no? Para ang nakasaad dito, para dumikit na siya sa asawa niya. Kung baga, pagkatapos ng kasal, umiwalay na sila sa magulang nila para magbukod sila, para idikit na nila yung sarili nila sa isa't isa, para magiging iisang flesh na sila, no? Hindi na sila dalawang tao, kung hindi iisa na sila kapag mag-asawa na sila, no? At saka, ang nakasaad dito, sino man daw yung pinagbuklod or pinagsama ng Diyos ay hindi na pwedeng paghiwalay ng tao. So meaning, ang pag-aasawa na ito ay forever na, habang buhay, no? Habang may buhay kayo sa mundong ito, kung kayo ay may asawa na, kinasal na kayo sa simbahan, magsasama na kayo. Kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa inyo, no? Hindi na kayo pwedeng maghiwalay unless, anong sabi ni Jesus Christ dito? Sabi ni Jesus Christ dito sa Matthew chapter 5 verse 31 to 32, "It was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that everyone who divorces his wife, except on the ground of sexual immorality, makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery." Pumapayag si Jesus Christ na maghiwalay kayo basta ang ugat or ang dahilan ng hiwalayan ninyo ay nag-commit ng sexual immorality ang isa't isa, di ba? Halimbawa, nangabit yung mga asawa ninyo, nakiapid, ay pwedeng maghiwalay, no? Kasi isang malinaw na palatandaan ito na sinira ninyo kung ano man yung kontrata ninyo sa kasal, kung ano man yung kasunduan ninyo noong ikinasal kayo, kaya pinapayagan na maghiwalay. Pero ang nakasaad dito, kung sino man daw ang aasawahin niya, yung mga babae na hiwalay na sa asawa ay magkukumit ng adultery. So meaning, kapag nag-asawa, both sides, lalaki at saka babae man yan, magkakasala kayo ng adultery. Kahit na naghiwalay kayo, hindi na kayo pwedeng mag-asawang muli, no? Kasi nga, yan nga ang nakasaad dito sa Bible, pwedeng maghiwalay kung hindi talaga maiwasan dahil nakiapid ang bawat isa, pero hindi na pwedeng mag-asawang muli kasi makukumit nyo itong adultery, no? So, alamin natin dito guys, no? Ano-ano nga ba ang responsibilities ng mag-asawa, no? Ang number 1 na responsibility ng mag-asawa ay dapat magmahalan kayo, no? Ang bawat isa sa inyo, mahalin ninyo. Tulad na nakasaad dito sa Bible, sabi sa Ephesians chapter 5 verse 25, "Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her." Diba? Ang sabi dito ay ang kayong mga asawa na lalaki dapat mahalin ninyo yung mga asawang babae ninyo katulad daw ng pagmamahal ni Jesus Christ sa church. Kaya dapat daw i-give up ninyo yung sarili ninyo para sa asawa ninyo, no? At saka nakasaad naman dito sa Colossians chapter 3 verse 19, "Husbands, love your wives and do not be harsh with them." Nakasaad dito ay mga asawa na lalaki, mahalin ninyo yung mga asawa ninyong babae, no? Huwag daw kayong maging malupit sa kanila, huwag niyong pagmalupitan, huwag ninyong sasaktan yung mga asawa ninyo, di ba?
Kasi yung mga asawa ninyo, pinili nyo yan, di ba? Pinakasalan ninyo, ibig sabihin mahal ninyo, mahalin ninyo, huwag ninyong sasaktan, di ba? Kaya nga, ang pag-asawa talaga, hindi basta-basta na desisyon, no? Kasi nga, kapag nag-asawa ka na, kapag hindi kayo magkasundo, ay hindi mo pwedeng isauli na yung asawa mo, kasi asawa mo na yan, habang buhay na kayong magsasama, unless lang mamatay ang isa sa inyo, tsaka pa lang kayo pwedeng mag-asawa kapag namatay na yung isa sa inyo. Pero habang buhay pa ang bawat isa, wala nang karapatan na mag-asawa. Kaya kailangan talaga ang pagdidesisyon sa pag-asawa ay pinag-iisipan. Kailangan talaga siguraduhin natin na mahal natin yung mga tao na gusto nating magiging asawa. Kasi yan na yung makakasama natin sa habang buhay. Yan na yung magiging nanay or tatay ng mga anak natin. Di ba? Bubuo na tayo ng pamilya kasama sila. Kaya kailangan pinag-iisipan ang pagdidesisyon mo kasi hindi basta-basta ang pag-asawa, no? Kasi nga, hindi na pwedeng ibalik, di ba? Kaya kailangan, mahal ang isa't isa kasi tulad na nakasaad sa Bible, sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, keep loving one another earnestly since love covers a multitude of sins. Di ba? Sabi nga dito, siguraduhin niyo na manatili ang pagmamahal ninyo sa isa't isa kasi ang pagmamahal daw ay natatabunan niya ang maraming kasalanan. Halimbawa, ang bawat isa sa inyo ay maraming nagawang kasalanan. Kapag mahalin nyo ang isa't isa ay kaya nyong patawarin. Bibigyan nyo ng chance yung mga asawa ninyo kapag mahal ninyo. Yan ang sinasabi na dapat mahalin ang isa't isa para kasi daw ang pagmamahal natatabunan ang maraming kasalanan. Ibig sabihin, pwede nyong patawarin yung mga asawa nyo kapag nagkasala sa inyo, no? Para mabigyan ng chance ang pagsasama ninyo, di ba? Kaya kailangan talaga mahal ang isa't isa, no? At saka dapat ang foundation ng love ninyo, ang foundation ng pagmamahal ninyo ay ganito. Nakasaad dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endure all things. Diba? Dapat ganito ang foundation ng pagmamahal ninyo, no? Tulad ng nakasaad dito, ang pagmamahal daw ay pasensyoso, pasensyosa, ang pagmamahal daw ay mapait, ang pagmamahal daw ay hindi daw naiinggit or hindi daw mayabang, diba? Dapat hindi kayo nag-iinggitan sa isa't isa. Kapag mag-asawa na kayo, dapat ay iwasan ninyo yung nag-iinggitan kayo sa isa't isa at nagmamayabang kayo sa isa't isa, no? At saka, ang sinasabi dito, ang love daw dapat ay hindi mayabang, hindi arrogant, no? Or hindi bastos. Tapos nakasaad dito, ang love daw ay dapat huwag mong ipipilit yung gusto mo na alam mo naman na mali, alam mo naman na hindi tama, huwag mong ipipilit yung kagustuhan mo, no? At saka, ang pagmamahal daw ay hindi daw mainisin at saka hindi daw nagtatanim ng sama ng loob, di ba? Tapos, sabi dito, ang pagmamahal daw ay hindi daw natutuwa sa mga masasamang gawain, pero natutuwa daw siya sa katotohanan. Dapat ganito ang foundation ng pagmamahal natin, no? Sa inyo na mag-asawa, dapat ganito ang foundation ng pagmamahal ninyo, no? Para maging matiwasay ang pagsasama ninyo, di ba? Magkasundo kayo sa lahat ng mga bagay kasi nga one flesh na nga kayo, iisa na nga kayo, no? Pinagbuklod na kayo ng Diyos, iisa na kayo, kaya dapat ganito ang foundation ng pagmamahalan ninyo, no? At saka, pangalawa naman na responsibility ng mag-asawa ay dapat may respect kayo sa isa't isa, no? Respetuhin ninyo ang isa't isa kasi sa mag-asawa, kapag wala ang respeto na ang nawala, ay wala nang mapuntahan ang pagsasama ninyo. Kasi kapag wala ng respeto, pinapahiya nyo na ang isa't isa at saka sinasaktan nyo na ang isa't isa kasi wala na kayong respeto, wala na kayong tiwala sa isa't isa, diba? Kaya kailangan talaga sa pag-aasawa, manatili ang respeto ng bawat isa para mag-grow ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa, no? Kasi tulad na nakasaad dito sa Bible, sabi dito sa Ephesians chapter 5 verse 33, however, let each one of you love his wife as himself and let the wife see that she respects her husband. Nakalagay nga dito, sa mga mag-asawa na lalaki, kailangan yung mahalin yung mga asawa ninyo. At saka yung mga asawang babae naman, siguraduhin nyo daw na nirerespeto nyo yung mga asawa ninyo. Diba? Hindi lang babae ang rerespeto doon sa lalaki, pati din ang lalaki, rerespetuhin yung mga asawa nilang babae, no? At saka, pangatlo naman na responsibility ng mag-asawa ay kailangan
may loyalty kayo sa isa't isa, maging matapat kayo sa isa't isa, no? Huwag ninyong lulukuhin ang bawat isa, kumbaga huwag kayong mag-cheat. Yung marriage ninyo, huwag ninyong dudumihan kasi tulad ng nakasaad dito, sabi sa Hebrews chapter 13 verse 14, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous, diba? Tulad na nakasaad dito, wag daw ninyong dudumihan yung marriage bed, yung higaan ninyo bilang mag-asawa, wag ninyong dudumihan, wag kayong mag-cheat sa isa't isa, no? Dapat daw bigyan ninyo ng karangalan yung pagiging mag-asawa ninyo. Kaya nga sa mag-asawa, sa araw ng kasal, ang babae ay nakasuot yan ng white na gown, no? Ang white na gown na yan ay sumisimbolo sa purity ng babae, no? Dapat ang mga babae na kinakasal ay malinis, dalisay sila, kaya nga sila nasusuot ng puti kasi sumisimbolo sa kadalisayan nila yung white na gown, no? Tapos ang mga lalaki naman kadalasan ay naka black suit, di ba? Kahit saan, black suit talaga ang suot ng mga lalaki kapag kinakasal, no? Kasi ibig sabihin, ang black na suit ay sumisimbolo sa kamatayan, no? Kung hindi literal na physical na kamatayan ng katawan, kung hindi, para sa mga lalaki kapag nag-asawa na kayo, ibig sabihin, kamatayan na ito ng mga, kung ano man yung mga worldly passion ninyo nung binata pa kayo. Halimbawa, mahilig kayo sa barkada, mahilig kayong maglaro, mahilig kayong gumimik, or kung ano man yung nakahiligan ninyong gawin, ay papatayin nyo na yun kasi nga may asawa na kayo, no? Kasi nga ang nakasaad dito, kailangan ang mga asawang lalaki mag-hold fast sa asawa nilang babae, dumikit sila, kumapit sila doon sa asawa nilang babae para maging iisang laman na sila, magiging one flesh na sila. Kaya kailangan patayin nila kung ano yung nakahiligan nila noong binata pa sila, no? Para bumuo sila ng pamilya, silang dalawa na mag-asawa, para bumuo sila ng healthy na pamilya, hindi toxic na pamilya. Kasi kung kayo ay nagkikling pa rin kayo doon sa mga dating gawin ninyo noong single pa kayo, ay talagang yun ang magiging dahilan ng pag-aaway ninyo para hindi kayo magkasundo na mag-asawa, no? Kaya yan ang sinasabi dito na dapat maging loyal sa isa't isa kasi nakasaad din yan dito sa Bible. Sabi din sa Proverbs chapter 3 verse 3 to 4, let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, so you will find favor and good success in the sight of God and man. Ang nakasaad nga dito ay dapat daw ay itong matatag na pagmamahalan ninyo at itong pagiging faithful ninyo, matapat ninyo sa isa't isa, ay huwag niyong hahayaan na tumalikod sa inyo or mawala sa inyo, no? Ang nakasaad dito, itali nyo daw sa mga liig nyo, na parang kwintas, di ba? Kapag ang kwintas nakatali sa liig ninyo, ay talagang sinisigurado ninyo na hindi mawala yan, di ba? Lalo na kapag gold yan, mahal yan, ay talagang hindi niyo hahayaan na mawala sa liig ninyo. Parang ganito din dapat ang mangyayari sa pag-ibig ninyo or pagmamahalan ninyo at saka yung pagiging faithful ninyo. Huwag ninyong hayaan na mawala sa inyo. Huwag ninyong hayaan na mawala sa inyo yung pagiging faithful nyo or pagmamahal nyo sa isa't isa, no? Ang nakasaad dito ay isulat nyo daw sa puso nyo, isa puso nyo, di ba? Ilagay nyo sa puso nyo. Kailangan ang pag-aasawa ay kailangan may feelings kayo, may pagmamahalan kayo sa isa't isa. Hindi lang pakitang tao na mag-asawa kayo para lang sabihin ng tao na may asawa ka. Kung hindi, kailangan may pagmamahal kayo sa bawat isa, no? Kasi kapag ganito daw ang mangyayari sa inyo ay makakakuha kayo ng favor, no? Makakuha kayo ng favor at saka magiging maganda daw ang kapalaran ninyo, no? Sa paningin daw ng Diyos at saka sa paningin ng tao, magiging maganda ang kapalaran ninyo, no? Makakakuha kayo ng favor kay God at saka sa tao, no? Kapag ganito ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa. At saka, pang-apat naman na responsibility natin bilang mag-asawa, no? Para sa mga babae, no? Nakasaad dito, ang mga babae dapat isubmit ninyo yung sarili ninyo sa mga asawa ninyong lalaki. Ibig sabihin, magsusunod-sunuran kayo sa asawa ninyong lalaki, no? Huwag ninyong pangunahan yung mga asawa ninyong lalaki, huwag ninyong tuturuan kasi hindi binigay sa atin ang authority para gawin yan. Huwag tayong mag-overpower sa mga lalaki, no? Kasi tulad ng nakasaad dito sa Bible, sabi sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 24, wives, submit to your own husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands, di ba?
Nakasaad nga dito na mga asawang babae magsusunod-sunuran kayo sa mga asawa ninyong lalaki. Kasi daw ang mga lalaki ay sila yung head ng family, sila yung pinuno ng isang pamilya, no? Sa isang pamilya, lalaki ang pinuno, siya yung head, siya yung haligi ng tahanan, di ba? Katulad daw ni Jesus Christ, siya ang head ng church at ang church ay nagsasubmit sa kanya. Dapat ganito ang gawin ng mga asawang babae, no? Submit nyo daw yung sarili nyo. Sa lahat daw ng bagay ay magsusunod-sunuran kayo sa mga asawa ninyong lalaki, no? At saka nakasaad din dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 12, I do not permit a woman to teach or to exercise authority over man. Rather, she is to remain quiet. Nakasaad nga dito na hindi tayo pinapayagan ng Diyos na turuan natin yung mga lalaki, no? Hindi binigay sa atin ang authority na mangibabaw tayo sa lalaki kasi ang tulad ng nakasaad dito sa Bible, dapat daw ang mga babae ay tumahimik lang, no? Kasi nakasaad dito si Adan ang unang nilikha ni God, sinunod niya si Eva, no? Si Eva ay galing sa ribs ni Adan, no? Tapos kaya hindi tayo pinapahintulutan na turuan ng mga lalaki kasi alam naman natin na si Eva ang unang nagkasala, di ba? Nagpatukso siya kay Satan, no? Nagpatukso siya doon sa ahas, kumain siya doon sa forbidden fruit, no? Pinagbabawal ni God sa kanila na huwag nilang kainin, pero si Eva nagpatukso siya. Si Adan hindi natukso, kaya siya natukso dahil sa babae, di ba? Tinukso din ng babae si Adan, kaya natukso silang dalawa, no? Nagkasala silang dalawa, pero ang original talaga na nagkasala ay si Eva, no? Nagpatukso siya kay Satan, nagpatukso siya doon sa serpent, no? So ang babae talaga ang makasalanan, kaya tayo bilang parusa sa mga babae, hindi tayo binigyan ng karapatan para turuan natin yung mga lalaki, no? Mga asawa nating lalaki, lalong-lalo na sa pagdidesisyon sa pamilya. Ipaubaya natin sa mga asawang lalaki yung pagdidesisyon. Huwag natin silang pangunahan, huwag nating aandirin, huwag natin silang tuturuan kasi hindi nga tayo binigyan ng karapatan para turuan sila. Kasi sa kanila nga binigay ang authority dahil tayo daw ng mga babae makasalanan. Yan ang nakasaad dito sa Bible, no? At saka, panglima naman na responsibility ng mag-asawa ay wag daw ninyong i-divorce yung mga asawa ninyo. Kung baga, wag ninyong hihiwalayan yung mga asawa ninyo kasi nakasaad yan dito sa Bible. Sabi sa 1 Corinthians chapter 7 verse 10 to 13. To the married I give this charge, not I but the Lord, the wife should not separate from her husband. But if she does, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband, and the husband should not divorce his wife. Nakasaad nga dito, para daw sa mag-asawa ito, no? Itong utos na ito ay galing sa Diyos ito, no? Si God mismo ang nag-utos nito na ang sabi dito, ang mga asawang babae ay huwag daw ninyong hihiwalayan ang mga asawa ninyong lalaki. Pero kung kinakailangan talaga, hindi talaga maiwasan kasi ang mga asawa ninyo, mga mapang-abuso, halimbawa sinasaktan kayo physically, niloloko kayo, nakikiapid, di ba, nangangabit yung asawa ninyo, kailangan talaga ninyong humiwalay kasi napaka-toxic na ng pagsasama. Pinapahintulutan naman kayong hiwalayan, no? Kasi hindi naman natin pwedeng itolerate yung pang-aabuso na yan, pero ang nakasaad dito, manatili daw kayong single, hindi na kayo pwedeng mag-asawa kasi kapag nangyari yon na nag-asawa kayo, makukumit ninyong ang adultery. Kaya nakasaad dito, hindi na kayo pwedeng mag-asawa, no? Manatili kayong single or di kaya ay pwede kayong makipagbalikan sa mga asawa ninyong lalaki at ang mga asawa na lalaki naman, wag daw ninyong hihiwalayan yung mga asawa ninyong babae. Yan ang utos dito sa Bible, no? Patunay lamang na ang pag-asawa ay forever na, di ba? Hindi na pwedeng ibalik, di ba? Hindi katulad ng kanin na mainit na kapag sinubo mo, napasok ka, pwede mong iluwa. Ang pag-aasawa ay forever na. Ang makakapaghiwalay lang sa inyo ay kamatayan lang, hindi na kayo pwedeng maghiwalay. Pero kung maghiwalay man kayo, hindi talaga maiwasan, kailangan maghiwalay, hindi na kayo pwedeng mag-asawa muli. Bakit nga ba hindi na pwedeng mag-asawa muli? Kasi sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 31 to 32, it was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that everyone who divorces his wife except on the ground of sexual immorality makes her commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery. Nakasaad dito, kung sino man daw yung gustong hiwalayan yung mga asawa nilang babae,
Hayaan nyo daw yung mga asawa nyong lalaki na bigyan kayo ng certificate of divorce, no? Pero, hintulutan lamang ito kapag ang sanhi or ang dahilan ng hindi nyo pagkakasundo or paghihiwalay ninyo ay nag-commit ng sexual immorality. Ang isa sa inyo nag-commit ng adultery, no? Halimbawa, yung asawa nyong babae, nangabit, nangalunya yung asawa ninyong babae, pwede ninyong hiwalayan, pwede ninyong bigyan ng certificate of divorce, pero hindi na pwedeng mag-asawa. Kasi tulad na nakasaad dito, kung sino man daw yung lalaki na aasawahin niya yung mga babae na hiwalay sa asawa, makukumit daw ninyo itong kasalanan na adultery, itong kasalanan na pakikiapid, no? At saka nakasulat din dito sa Luke chapter 16 verse 18, everyone who divorces his wife and marries another commit adultery, and he who marries a woman divorced from her husband commits adultery. Diba? Para sa lahat ito, no? Kung sino man daw yung hiniwalayan niya yung asawa niyang babae, tapos nag-asawa daw siyang muli, ay makukumit niya itong adultery, diba? Magkakasala siya ng pakikiapid. At kung sino man daw yung mga lalaki na aasawahin nila yung babae na hiwalay sa asawa, makukumit nyo rin itong kasalanan na adultery na ito, diba? Kaya hindi na nga pwedeng mag-asawang muli ang mga hiwalay na mag-asawa, no, mapalalaki man or babae, dahil magkakasala kayo ng adultery, di ba? Ito ay seryoso na kasalanan, itong adultery na ito, no, dahil yan ay may kaparusahan yan, no. At saka sabi din dito sa Romans chapter 7 verse 3, accordingly she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from that law. And if she marries another man, she is not an adulteress. Nakasaad dito, halimbawa, ang asawang babae, nahiwalay siya sa asawa niya, tapos nag-asawa siya ng panibago, ay tatawagin daw siyang adulteress kasi buhay pa yung asawa niya. Pero kapag namatay na daw yung asawa niyang lalaki, malaya na daw siya, pwede nang mag-asawa muli, no? Kasi nga, patay na yung lalaki. Hindi na daw siya matatawag na adulteress kapag nag-asawa siya muli, no? Kailangan antayin muna na mamatay ang bawat isa. Huwag niyo namang ipagdasal na mamatay dahil magkakasala kayo, no? Antayin niyo na mamatay ang bawat isa sa inyo bago kayo kumuha ng panibagong asawa, kasi ibig sabihin kapag patay na ang isa, malaya na ang bawat isa, no? Pwede nang mag-asawa ng panibago, no? At saka sabi din dito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 39, a wife is bound to her husband as long as he lives, but if her husband dies, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord. Nakasaad naman dito, ang mga asawang babae ay nakatali na daw sa mga asawa nilang lalaki habang nabubuhay pa daw yung mga asawa nila, no? Tapos nakasaad dito, pero kung namatay na daw yung asawa nilang lalaki, malaya na daw siya na mag-asawang muli kahit na sino man yung gusto niyang aasawahin, basta ang pag-aasawa niyang muli ay magpakasal siya muli sa simbahan, di ba? Kasi kapag nakipag-live-in siya, ibig sabihin makukumit niya itong sexual immorality, kaya kailangan kung mag-asawa siyang muli, magpakasal siyang muli sa simbahan, kasi malaya na siyang magpakasal muli kasi wala na yung asawa niya, namatay na, no? Yan ang nakasaad dito sa Bible, no? So sa panahon kasi natin ngayon, no, nauuso yung mga mag-asawa na naghiwalay, no? Naghiwalay sila, parang sa panahon ngayon parang mabilis nang magpalit ng asawa, no? Pag hindi nagkasundo, iiwanan yung isa't isa tapos kukuha ng panibagong asawa, which is yan ay labag sa kautusan ng Diyos. Kung pinapahintulutan man sa mundong ito yung divorce, pinapahintulutan man yung legal separation, ayan ay human law. Batas ng tao lamang yan, no? Pero sa batas ng Diyos yan ay kasalanan. Malaking kasalanan sa batas ng Diyos yan. At alam naman natin na kapag tayo nagkasala sa batas ng Diyos ay may kaparusahan yan, no? May judgment yan, malaki ang judgment sa atin, no? So alamin natin dito ano nga ba ang mangyayari sa atin kapag nakumit natin itong mga kasalanan na to. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Nakasaad nga dito yung mga hindi matutuwid na tao ay hindi nga mai-inherit yung kingdom ni God, no? Kaya wag daw tayong magpalinlang kay Satan, kasi ang mga
tao daw na hindi matuwid ay hindi ma-inherit yung kingdom ni God. Sino-sino nga ba itong mga tao na ito? Nakasaad dito yung mga sexually immoral, yung mga sumasamba sa mga diyos-diyusan, idolaters. Nakasaad din dito yung mga nagpa-practice ng mga homosexuality, yun na yung nakipagrelasyon sa babae kapwa babae, lalaki kapwa lalaki. Tapos yung thieves daw, magnanakaw, yung mga sakim, mga ganid na tao, mga lasinggero, lasinggera, hindi ninyo mai-inherit ang kingdom ni God. 'Di ba lahat ng gumagawa ng mga kasuklam-suklam na gawain sa paningin ng Diyos, no? Or yung mga swindlers. Ang swindlers na ito yung mga mukhang pera, no? Yung mga gumagawa ng kabulastugan, no? Pagdating sa pera, 'di ba? Pagdating sa pera, ito halimbawa yung mga scammers na 'yan, mga fraudsters, 'di ba? Yung mga nangungutong, yung mga corrupt na mga tao, ito yung tinatawag ng mga swindlers, no? Hindi daw mai-inherit yung kingdom ni God. So, ibig sabihin, hindi kayo mapagkalooban ng eternal life kasi nga, sinusuway ninyo ang kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ginagawa ninyo ito, doon sa hell, ang judgment ninyo, itatapon kayo doon sa lake of fire, which is, iyon ay permanent separation from God na, no? At saka yun ay forever torment, habang buhay na kayong pahihirapan doon kasi yun ang judgment sa inyo. Napakahirap kapag doon ang judgment natin kasi alam naman natin, napakainit ng hell, at saka habang buhay na kayong nandoon, kapag doon ang kaparusahan ninyo, doon ang judgment ninyo, wala na kayong ligtas doon kasi nga yun na yung parusa sa inyo, as in habang buhay na kayo doon na magtitiis, no? Kaya habang wala pa ang judgment day, mag-isip-isip na tayo, no? Kasi kung tayo man gumagawa ng ganitong mga kasalanan, hindi pa naman huli ang lahat kasi wala pa namang judgment day. Pwede pa nating baguhin yung mga buhay natin. Ang dapat lang nating gawin, magsisi tayo sa mga kasalanan nating nagawa, humingi tayo ng tawad sa Diyos para maipagkaloob ni God sa atin yung kapatawaran na gusto nating makuha sa Kanya, no? At saka kapag tayo ay pinatawad na, magbagong buhay na tayo, maging born again na tayo, talikuran na natin ang paggawa ng kasalanan. 'Di ba? Para matawag na tayo na anak ng Diyos, para mabigyan na tayo ng gift ni God, yung kanyang Holy Spirit, no? Para mapagkalooban na tayo ng kaligtasan, 'di ba? Kasi ibig sabihin, kapag pinagkalooban na tayo ng Holy Spirit, ay may kaligtasan na tayo, no? Yun ang ang seal ni God sa mga anak niya. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, no? Sana maisip na natin na pagsisihan kung ano man yung mga kasalanan na ginagawa natin sa mundong ito, no? Para sa kaligtasan natin, para ma-inherit natin yung eternal life at doon sa kaharian ng Diyos ang punta natin, no? So, yun lang naman yung aking maisi-share sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!